Magandang araw mga nanay, tatay, ate at kuya. Narito naman po tayong muli upang magtalakay ng isang sesyon sa Family Development Session, no? At ating ang paksa ay pagtulong sa pagbuo ng malusog na mga komunidad. So, tatalakayin natin paano nga ba nagkakaroon ng magandang ugnayan sa loob ng pamilya para maging isang malusog 'no, o tawaging malusog na pamilya at para makatulong sa isang komunidad 'no. Bago tayo magsimula, ano nga ba dapat ang ating matutuhan ngayong family development session 'no? Pagkatapos ng ating talakayang ito, tayo ay inaasahan. Unang-una, maunawaan ang ating papel bilang asawa o magulang. Matukoy ang mga kilos na nagtuturo ng responsibilidad sa mga anak. No? Maipaliwanag kung paano nakakatulong ang pagiging responsable sa buong komunidad. No? Malalim ang ating tatalakayin. Ito ay tungkol sa katangian, aspeto na dapat matutuhan ng isang bata, no? Kung ano dapat gawin ng isang magulang upang magkaroon po ng magandang asal ang ating mga anak at paano ipakita ito sa isang lipunan, no? Sabi daw po, ang mga kusang loob na paggawa ng mga gawaing bahay ay nagpapakita ng pagmamahal at serbisyo sa pamilya. Mga nanay, tatay, ate, kuya, sa inyong tingin po ba, ang paggawa ng maliit na bagay na may kusang loob, walang reklamo, ito po ba ay pagpapakita ng magandang asal, pagmamahal at serbisyo sa loob ng tahanan? Tama po 'no. So, bilang mga magulang kapag ang nakikita natin ang mga bata ay kusang loob na ginagawa ang simpleng bagay, halimbawa na lang po ang paghuhugas ng plato 'no, pagwawalis, pag-aaral ng mabuti, ang paggalang at ang pagiging matapat 'no, ang pagiging bibo sa pamilya ay pagpapakita na po ng pagmamahal na sa ating mga magulang 'no. Nakikitaan po natin sila ng may matibay na loob 'no, merong magandang, katangian na paglaki ay kanila pong magagamit 'no. Ngayon tatalakayin po natin ang makarapatan ng bata at papel ng magulang. Normal naman po kapag nagkakaroon tayo ng, SWEDI 'no, Social Welfare Development Indicator interview sa sa inyong tahanan kapag ang mga city link at municipal link ay nagbabahay-bahay, itinatanong po natin pagdating sa social adequacy kung ano po o kung hanggang saan ang kaalaman ng isang magulang pagdating po sa karapatan ng kabataan. Mahalagang aspeto ng mga magulang na dapat tayo ay maalam patungkol po sa mga karapatan at ating dapat ipaglaban, no? Ayon sa Child and Youth Welfare Code, ang mga bata ay may karapatan. Unang-una daw po, pagmamahalan sa loob ng tahanan, no? Ang pagmamahalan sa loob ng tahanan, ang pamilya ang unang nagiging guro ng kagandahang asal, no? Tayo pong mga magulang ay nagiging ehemplo, no? Nagiging isang refleksyon sa isang komunidad. Kung ano po ang ginagawa ng isang bata na siya pong nakikita sa pang-araw-araw na loob ng tahanan, siya pong ginagaya. 'No? Kaya dapat po tayong mga magulang ay maging isang ehemplo, 'no? Magkaroon po tayo ng foundation pagdating po sa pagmamahalan ng mag-asawa, 'no? Ang mga pag-iiwas ng mga bangayan o away na dapat hindi ipinapakita sa mga bata.
'no? Maganda rin po ang pagpapakita ng pag-uusap-usap at pagkakaroon ng kooperatiba ng bawat isa kung nagkakaroon ng problema, 'no? 'Yan po yung mga halimbawa ng mga kagandahang asal na dapat nating ibinibigay, ini-nurture natin sa mga bata upang ma-establish ang kanilang pundasyon pagdating po sa tahanan, 'no? Ikalawa, maayos na pagpapalaki. 'No? Tungkulin nating palakihin silang malusog sa pangangatawan at isipan upang makatulong sila sa lipunan. Kaya po tayo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, advocacy natin na ang magandang kalusugan ng mga bata. Halimbawa po ang pagpapa-check up po sa health centers, 'no, sa pinakamalapit na health centers upang masiguro natin ang seguridad pagdating sa kalusugan ng isang bata, pagdating sa isip at pangangatawan. At sila rin po ay paglaki makinabang pagdating po sa pagkakaroon ng magandang pangangatawan. Pagpapalaki naman po na dapat po katulad ng sinabi natin sa pagmamahalan, ini-establish na natin ang pag-uugali ng isang bata para pagdating ng panahon ay sila rin po ang magpapasa sa kanilang mga generation, sa kanilang mga kapitbahay, kaibigan, kapatiran, at iba pa, 'no? Magandang halimbawa rin po sa ikatlo, ang magulang ay dapat maging role model ng katapatan at pagsisikap, 'no? Pagdating sa pag-aaral, hindi dapat natin inaasa sa mga guro, sa mga paaralan, ang pagkakaroon ng pagkatuto sa magandang asal at iba pang aspeto, 'no, ng katangian. Dapat din po tayong mga magulang ay nakikitaan din po ng katangian dahil mas lamang na nakakasama natin ang mga bata sa loob ng tahanan. Kaya kung ano po ang nakikita nila, katulad nga po na nasabi natin sa mga nauna, na kayo po ang role model, kayo po ang nagiging refleksyon ng katangian na dapat matutuhan ng isang bata, 'no? Bukod dito, ang karapatan ng bata ay lumaki bilang isang malayang individual sa isang kapaligiran ng kapayapaan, pag-unawa, pagpaparaya at pandaigdigan, pagkakapatiran at may determinasyon mag-ambag sa kanyang bahagi sa pagbuo ng isang mas mabuting mundo. At ayon po yan sa Artikulo 3 ng Section 12, 'no, sa Child and Youth Welfare Code, 'no. So, dapat po hayaan po natin lumaki ang mga bata ng may, kapayapaan sa pag-iisip. Dapat marunong po silang umunawa, 'no, dapat po sila ay marunong magbigay, 'no, magparaya at, makisama sa lahat ng mga aspeto ng pangkomunidad. At dapat rin po sila na ang magbahagi ng kanilang mga katangian na mas makikinabang sa isang lipunan, 'no? Upang sabi nga po dito, upang mapabuti ang ating mundo, 'no? So, paano nga ba ituro ang responsibilidad, 'no? So, may apat po tayong simpleng paraan para sa ating mga anak upang maging responsable, 'no? At magkaroon ng katangian ng pagiging responsibilidad o responsable sa lahat ng mga aspeto. Unang-una na dito, ang pagbibigay ng gawaing bahay. Ang mga magulang dapat tinuturuan natin silang maging bahagi ng solusyon. No, kung halimbawa po, no, kung sa isang tahanan ay sobrang makalat, sobrang madumi, hindi nalilinis, no, dapat binibigyan natin at tinuturuan natin ang mga bata na maging malinis, maging maayos, 'no, maging hindi makalat
pagdating po sa loob ng bahay. Tinuturuan natin sila ng mga simple routines, yan. Tinuturuan natin sila ng mga tasking sa pang-araw-araw para maging responsable ang mga bata pagdating ng panahon, 'di ba? Mga magulang, kung kayo lang po ang gagawa ng mga gawaing bahay sa pang-araw-araw, ano pa po ang magagawa ng mga bata pagdating ng panahon kung sila na lang po ang mag-isa sa loob ng tahanan. Dapat nagiging isa rin po silang kapaki-pakinabang upang maiwasan ang problema sa loob ng tahanan. Ikalawa po, paggawa ng routine. Ang mga magulang po ay dapat binibigyan ng routine, halimbawa ng pagligpit ng kama, paggawa ng schedule at pagbubuo ng disiplina. Kung halimbawa po ng routine, sa umaga po pagkatapos matulog, pagkagising, ligpitin ang pinaghigaan. Pagdating ng tanghali, kung tapos na kumain, turuan po silang maghugas ng plato. Kapag sa gabihan po o sa hapon, may limitasyon ang paggamit ng cellphone, paglalaro sa labas, at iba't iba pa, 'no. Pagdating ng gabi ay turuan po natin silang matulog ng maaga, 'no, para pagkagising ay maging maayos, 'no. May sapat na oras na maging bibo at may energy sa buong araw, 'no. Pagsubaybay sa takdang aralin, 'no. Dapat po nating turuan silang i-prioritize at sumunod sa instruction, 'no. Hindi lang bilang ang mga guro ang magtuturo sa kanila sa paggawa ng mga, activities sa loob ng bahay. Dapat tayo rin po bilang mga magulang na dapat turuan natin sila kung ano dapat ang mga gagawin, 'no, sa kanilang mga takdang aralin, sa mga, activities, 'no, pang-edukasyon. Dapat sa simpleng instruction ay nasusunod na nila, 'no. Dapat nagiging malawak ang kanilang pag-iisip at pang-unawa para, hindi magkaroon ng problema sa pag-unlad ng kaisipan ng isang bata. At panghuli po, turuan din po natin sila na mag-alaga ng mga hayop, ng mga pet, 'no. Ang pag-aalaga daw po ng hayop ay nakakatulong daw po ng pagkakaroon ng empathy o pagmamalasakit sa iba, 'no. 'Di ba nakikita natin na kapag, sa simpleng bagay lang, halimbawa ng pag-aalaga ng aso, pusa, nai-establish ang pagkakaroon, ang pag-unlad sa pagmamahal ng isang bata. 'No, natututo sila umunawa, natututo silang magmalasakit, natututo silang mag-alaga, 'no. Hindi man, kapwa-tao, 'no, sa hayop man, ay nakikita nila na ipapakita nila ang pagmamahal at siya rin pong matututunan nila pagdating po sa kanilang pamilya, kanilang kaibigan, kapatid, kapitbahay at sa loob ng komunidad, 'no? Ngayon, ang tatak ng responsableng magulang, sabi daw po ni Confucius, ang lakas ng nasyon ay nagmumula sa katatagan ng tahanan. Nagkakaroon ng foundation sa loob ng tahanan, 'no? So, 'pag pinapalakas natin ang confidence, ang pagkatao ng bata mula maliit pa lang sila hanggang sa paglaki, nagkakaroon po sila ng katatagan, 'no, na nagsisilbing strong, independent pagdating ng panahon at sila rin po ang magiging kasama natin sa mahabang panahon. So, tandaan din po natin na ang pinakamabisang paraan ng pagkatuto ay ang pagpapakita, 'no. Kapag pinapakita natin ang mga bagay-bagay na dapat nilang matutuhan, 'no, na ito ay bawal, ito ay hindi pwede, ito ay dapat gawin, ito ay dapat, sundin, 'no. Doon pa lamang po mas nakikitaan sila ng development, 'no, sa mabisang paraan upang matutuhan nila kung ano ang tama o mali. So, bigyan natin ng halimbawa 'yan, 'no. So, unang-una nito, kapag sila po ay nakakita ng, stoplight, 'no, ano nga po bang ibig sabihin kapag naka-green light?
tama, 'no? Ito ay go. Kapag naka-red light, ano bang ibig sabihin nun? Tama, nakahinto ang mga sasakyan, 'no, maaaring dumaan. So, kapag pula ang ilaw sa stoplight, kung sa pedestrian lane ang dadaan ang mga bata, dapat, ipakita natin sa kanila at ipaliwanag ang ibig sabihin ng red light na maaari silang, tumawid during ng, red light. Pero kapag naka-go ang mga sasakyan, 'no, naka-green light, hindi sila dapat tumawid at maaari nila 'tong ikapahamak. Ang susunod na halimbawa po, 'no, ituruan po natin na ang maliit na basura ay itinatabi at ibinubulsa, 'no. Iwasan po natin turuan ang mga bata na magtapon kung saan-saan, na magreresulta ng pagiging makalat nila o madumi. Ito po ay nagrerefleksyon bilang tayong mga magulang sa mga anak, 'no. Dapat po natin turuan sila na itapon ang mga maliliit na basura o basura man na kung saan sila naka-designated. Halimbawa po ng recyclable, 'no, non-biodegradable, 'no? Yung mga gano'n na aspeto ay malaki pong, 'no, malaki pong ang resulta sa pagiging, development nila hanggang paglaki. Dahil ito po ay dadalhin nila at ituturo sa mga next generations, 'no. So, dapat din po, 'no, maging matapat ang mga bata sa lahat ng oras, 'no. 'Wag po natin turuan mga magulang ang mga bata na magsinungaling. 'No, kasi kalimitan na tinuturuan natin sila kung yung mga reasoning na hindi akma. Dapat po sila sa pag-develop pa lang nila mula bata pa lang sila, turuan po natin silang maging matapat, 'no. Ano pa nga ba ang mga bagay upang maging successful, 'no, ang isang bata, 'no, sa kanilang edad na 2 hanggang paglaki, 'no. Narito po may mga video presentations po tayo na 13 mabuting asal na dapat matutuhan ng bawat bata simula edad 2, 'no. Ito po ay galing sa The Asian Parent, 'no. Tara panoorin po natin. Ayan po, 'no. Yun po yung mga halimbawa ng mga mabuting asal na dapat ituro natin sa mga bata. Nowadays, sa mga generation ngayon, nalilimitahan o hindi na naririnig sa mga bata ang paggamit ng po at opo o thank you, please, excuse me. Ituro natin ang mga ganitong katangian sa mga bata, ang pagiging isang magalang, 'no. So, doon pa lang ay nakikitaan natin kapag ang mga bata ay magalang, mabuti ang tahanan, 'no? So, marami pang mga mabuting asal na maaari nating ituro sa kanila upang maging, maayos ang kanilang paglaki.
Now, bilang magulang, dapat tayo ang unang magturo sa mga bata na maging responsable sa lahat ng gawain at magkaroon ng katangian na higit na magiging kapaki-pakinabang upang sa paglaki ay maging magandang halimbawa sa bawat isa, pamilya at sa komunidad. No? Turuan po natin sila bilang magulang. Tayo po ay may pangunawa, tayo po ay may pagmamahal sa mga bata at ayaw naman po natin na lumaki ang mga bata na may 'no, may walang paggalang 'no, um, na walang kakayahan upang, tumulong, upang alagaan ang sarili, at iba pa 'no. Tayong mga magulang ang magsisilbing, teacher ng mga bata sa kagandahan ng asal. Turuan po natin sila 'no, sila po ay magiging kapaki-pakinabang 'no, sa isang komunidad. Dahil ang paglaki nila, pinapasa at pinapasa, minamana at minamana ang katangiang naituro natin sa mga bata. So, palalimin natin ang mga tanong na ito 'no, tungkol po sa paghubog 'no, ng pamilya, sa isang komunidad 'no. Ano ang katangian ng magulang ang nais mong taglayin ng iyong anak 'no? Bilang ikaw na magulang 'no, ano yung mga bagay-bagay na pinapangarap mo? Ano yung mga gusto nilang magkaroon sa aspeto ng, katangian? Halimbawa nung pagiging masipag 'no, maalaga, mapagmahal, may takot sa Diyos at iba pa. Magbigay nga po ng mga gustong katangian na mahubog sa inyong mga anak. Very good po, 'no. Bakit nga ba mahalagang taglayin ng isang bata ang maging mapag-unawa, mapagmahal, maalaga at iba pang aspeto ng katangian? Magbigay nga po ng inyong sagot. Tama, okay po. Ngayon, dito na po natatapos ang ating talakayan pagdating po sa family development session. Naway lahat tayo ay may natutuhan. Ituro po natin ang kagandahang asal sa ating mga anak upang tayo ay maging magandang halimbawa sa kanila, 'no? Maraming salamat po. Do'n po natatapos ang ating family development session. Thank you.